Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong kapisahan ng Santo Niño, tayo pinalalahanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan na patuloy nating turuan ang mga bata. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan na yung anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa bangkatayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang liwanag at kagalakang hatid ng kapanganakan ng isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa katarungan at katwiran. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puwan ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamoy ang angat
at siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galaw, iyong lahat sa daigdig. Ang panay-ibang galak na purin sa pag-awit. Sa saliw ng mga liray parinig yaong tugtog, at ang panay-puri ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambali. Magkaingay sa harapan ng Panginoon nating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, ipinag-aanyaya ni San Pablo ang pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating nga pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu, ng karunungan, at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos sa inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isinasalaysay sa mabuting balita ang pagpapamalas ng batang si Jesus ng Kanyang karunungan na ikinamangha ng lahat ng nakarinig sa Kanya. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At ng 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi niya sila kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang na sila'y makita. Sinabi na kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ng kanyang karunungan at lalong kinilugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kapistahan po ng Santo Niño ay masasabi nating kapistahan ng mga bata. At sa kapistahan ito ay ano bang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, partikular po sa mga bata at gayon din sa mga magulang. Sa Ebanghelyo po na ating napakinggan ay ating natunghen dito na si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Nagpaiwan po siya sa templo. Doon ay nagtatanong, gusto niyang lumawak ang kanyang kaalaman tungkol sa relihiyon, kaya't ganoon na lamang ang kanyang interes. Si Jesus ay nagpaiwan sa templo. Ang mga bata ho ba ngayon, saan ho nagpapaiwan? Sa mall, sa computer shop, sa playground? Si Jesus, at home sa bahay ng kanyang ama, sa templo. Ang mga bata ngayon, at home saan? Sa mga gadgets, sa internet. Malawak ang kaalaman ni Jesus sa banal na kasulatan. Malawak din naman ang kaalaman ng mga bata ngayon sa maraming bagay. Kung titingnan po natin ang mga bata sa panahon natin ngayon, nakakahanga sila. Kasi nga, parang ang dami na nilang nalalaman kaagad. Siguro dahil ito sa tulong na rin ng internet at yung din ng mga gadgets na pinoprovide sa kanila ng kanilang mga magulang. Maraming mga bata po ngayon, mahusay ng mag-Ingles. Mahusay ng mag-Ingles. Meron pong isang magulang, nagulat dun sa kanyang anak, dahil nung umubo siya, nung maubo po yung nanay, ang tanong kagad ng kanyang anak na 8 taong gulang, "Is that contagious?" In English, ha? "Is that contagious?" Nung maubo yung kanyang nanay, yung kagadang tanong. So, maraming alam ang mga bata. Pero kapansin-pansin din, pagtungkol sa Diyos, parang may kulang. Sa pagdarasal,
Sa pagsisimba, may pagkakataon, kinakailangan pang pilitin ang mga bata ngayon. Bakit ang mga bata ngayon walang interes sa Diyos? Bakit ang mga bata ngayon walang interes sa ating Panginoong Hesukristo? At ngayong kapistahan po ng Santo Niño, mga kapatid, ito ang paalala at mensahe sa bawat isa sa atin. Turuan ang mga bata. Turuan ang mga bata. At anong ituturo sa kanila? Una, turuan ang mga bata tungkol sa Diyos. Turuan ang mga bata tungkol sa Diyos. Sa mga nanay at tatay, huwag niyo hong gagamiting panakot ang Diyos sa inyong mga anak. Huwag niyo hong gagamiting panakot ang Diyos sa inyong mga anak. Halimbawa po, nagiging makulit ang inyong anak, ano sasabihin ng magulang? Huwag kang maingay, huwag kang makulit. Magagalit sa iyo si Papa Jesus. Tingnan mo siya sa krus, pinagmamasdan ka. May pagkakataon na ginagamit nating panakot sa mga bata ang Diyos. Maaring mapasunod natin sila, pero hindi sila magkaka-interes sa Diyos. Kaya mahalaga po na turuan ang mga bata tungkol sa Diyos. Halimbawa po, sa gabi, bago matulog ang inyong mga anak, ano po tinatanong nyo sa kanila? Nag-toothbrush ka na ba? Umihi ka na ba? Isa kayo yung mga tanong ng mga nanay tatay sa mga bata bago matulog. Nag-toothbrush ka na ba? Umihi ka na ba? Di ba mas magandang tanong ay ito? Nagdasal ka na ba? Nagdasal ka na ba? At sa mga magulang, maganda rin po na samahan po ninyo ang inyong mga anak sa pagdarasal, lalo na kapag sila ay matutulog. Turuan ang mga bata tungkol sa Diyos at maganda rin po na may kayat natin ang mga anak ninyo na maglingkod na rin sa simbahan. Kaya nga meron tayong mga altar servers, meron tayong choir, meron tayong junior lectors and commentators. Sa mga ganon, namumulat sila tungkol sa Diyos, namumulat sila tungkol sa ating pananampalataya. So yun yung una, turuan natin ang mga bata tungkol sa Diyos. Pangalawa, turuan po natin ang mga bata na maging mabuti. Turuan ang mga bata na maging mabuti. Noong simbang gabi, isa sa mga binigyang pansin natin dito, yung bang realidad sa buhay natin na gusto natin yung maging the best tayo. Di ba minsan yun din naman ang encouragement ng mga magulang, o anak, kinakailangan maging mahusay ka. Anak, kinakailangan maging top 1 ka. Kung di man top 1, parating nasa top 10. Pero minsan, sa pagnanais natin ng mga anak natin ay maging mahusay, maging the best, nakakalimutan nating turuan sila na maging mabuti. Sa pagnanais nating maging mahusay na napakagaling, nakakalimutan natin na maging mabuti. Sabi po ni Cardinal Tagle, ang korupsyon, hindi ho nagsisimula sa isang tao kapag siya'y pumasok sa politika. Kundi may pagkakataong ito'y nagsisimula sa loob ng pamilya. Paano po yon? Halimbawa, ano pong inilalagay ninyo sa isip ng inyong mga anak kapag kasalit na silang gumawa ng assignment nila sa paaralan ay kayo ang sumasagot na kanilang assignment? Ano inilalagay natin sa isip ng mga bata kapag nagkakamali sila, ay pinagtatanggol pa natin sila sa iba. Sabihin, bata lang. Ano nilalagay natin sa isip ng mga bata kapag napapansin natin nandadaya sila? Minsan sabihin pa siguro natin, ang husay-husay talaga ng aking anak. Yung mga ganyang bagay, mga kapatid, hindi natin dapat
hinahayaan? Ano na mangyayari sa kanila kapag sila ay lumaki sa ganyang pamamaraan? Turuan nating maging mabuti ang mga bata. Turuan natin silang maging mabuti. Turuan tungkol sa Diyos, turuan maging mabuti. At yung panghuli po, turuan maging matatag. Turuan maging matatag. Ang mga bata po ngayon, may mahinang personality. Mahiyain, kapag ka may pinagagawa, simangot agad. Nakanguso pa. Turuan natin sila maging matatag. Kinakailangan kasi na mahihanda rin sila upang harapin ang buhay. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin sila kayang bantayan 24/7 sa kanilang buhay. Hindi. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandyan ang mga magulang para sa mga bata. Kaya mahalaga, bata pa lang, natuturuan ng maging matatag. Natuturuan ng maging responsable. Kayo po ba ay nautusan pa ninyo yung mga anak sa gawaing bahay? O bine-baby nyo ang inyong mga anak? Turuan maging matatag. Naging mahalagang gampanin nila Jose at Maria kay Jesus. Kaya nga siguro, lumaki siyang marunong, masunurin, at tinulungan ng Diyos at ng mga tao. At gayon din, malaki ang responsibilidad ng mga magulang sa mga bata sa henerasyon ngayon. Turuan natin silang tungkol sa Diyos, turuan maging mabuti, turuan maging matatag. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan na Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo magkaisa at mapuspos ang pag-asa kay Jesus na minsan ay naging isang bata, ating isamo. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang magkaunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakatatanda at mga kabataan, at ang mga magkakaiba ang paniniwalang pangrelihiyon, dumalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang maging matatag at maging mabunga sa ibang paraan ang mga di napagkalooban ng anak, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang hindi hangarin ni numan ang pagkitil ng buhay, lalo na ng mga walang malay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga bahay ampunang kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, tulad ng Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children, Bahay at Yaman ni San Martin at Ephesus, ay sama-sama nating itaguyod at hatiran ng pag-asa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon ngayon ay umunlad sa karunungan at patuloy na kalugdan ng Diyos at mga tao, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang ng iyong anak, pinabanal nito ang bawat yugto ng aming pagkatao, mula sa paglilihi hanggang sa pagyao. Dinggin ang aming kahilingan sa pamamagitan din niyang sanggol na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog, upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sumilay sa amin ng kapagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako na iyong maasaang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin kanya natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pagkabasbas ng mga bata. Amang mapagmahal, mula sa bibig ng mga bata ay humabi ka ng awitin ng papuri. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang ito na ipinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakandili. Buong lugod na tinanggap na iyong anak na sinilang na mahalabiring Maria ang mga bata. Kinalong niya ang mga bata, pinagpala sila at ginawang halimbawa para sa lahat. Amang maawain, aming dinadalangin basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki silang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maging saksi ni Kristo sa sandaigdigan sa pagpapalaganap at pagtatanggol ng pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang na banal na misa, humayo tayo at patuloy na turuan ang mga bata. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.